Yo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito tayo ngayon sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At syempre meron tayong tatalakayin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Syempre ito ay pinamagataang kakapasok lang, finish na, media at kongreso na shock. Anak ni Senator Amy kumanta na. Aba, pati yung anak ni Senator Amy ay napapasama na din dito. Ang dami nang napapasama. Ayan, Tamba, Mastermind. Ayan, nakalagay. Kakapasok lang, finish na, media at kongreso na shock. Anak ni Senator Amy kumanta na. Tamba, Mastermind. Aba. Ha? Huwag na natin pagtagalin, sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Insider at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang tiyo mano'y balitang anak ni Senator Amy Marcos tila pumutok na sa galing at harapang sinapulang kongreso. Mukhang basketball player yung anak ni Senator Amy, no? Parang basketball player ang datingan. Yeah. Ito'y ayon sa ating mga kababayan. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, sabi nga ng ilan sa ating mga kababayan, si Senator Amy Marcos na lamang ang natatanging kasagutan para maiwasan pa ang posibilidad na magkagulo sa ating bansa dahil tila naiipit ngayon sa dalawang nag-uumpugang bato. Si Senador Amy Marcos, ang kapakanan ba ng taong bayan o kapakanan ng kanyang kapatid? Dahil alam naman natin ang nangyayaring tensyon ngayon sa loob ng politika. Ayon nga sa ilan nating mga kababayan, huwag na lang nilang hintayin na tuluyan pang magalit ang masang Pilipino dahil sa matinding pag-aambisyon ng ibang politiko na namumuno sa bansa. Kung tunay na may malasakit sa bansa, si Senator Amy Marcos ay dapat nga raw na unahin niyang kapakanan ng ating bayan nang matapos na nga rin ang problema na kinakaharap ng publiko nang dahil sa baluktot na pamamalakad di umano ng gobyerno. Kaya ayon di umano sa isang testigo na taga Ilocos Norte na malapit sa Marcos family, lalong-lalo na sa pamilya ni Senator Amy Marcos, na isa di umano sa mga anak ni Senator Amy Marcos ang matapang na naghayag at nagsalita na para sa bayan. Do it for the sake of Grandpa Marcos Sr. Save the people and the country. That's what Grandpa would like you to do. End quote. Ayon. Kumbaga, sagipin ang ating bansa, no, sa nangyayari ngayon. No, ito kasi ang nangyayari is talagang tumatama kay PBBM kung ano yung ginagawa ng mga kasama niya dito o nung nasa gobyerno ngayon na nanunungkulan. No, kahit wala siyang kinalaman diyan, is talagang tatama talaga sa presidente natin dahil syempre nai-issue na malalapit sa kanya ang nagkakaroon ng issue. Diba parang gano'n? Diba? Kaya talaga ang tama nito kay PBBM, ang bunto ng sisi kay PBBM ang gagaling. Hindi pa siya nagpapaliwanag tungkol dito eh. Malay natin nakatahimik lang siya. Pinagmamasdan niya lang kung ano yung nangyari, na-obserba. Pero ang tagal na obserba. Pero dapat nagsasalita na rin yung Pangulo natin para malaman na, magkaalaman. Pero eto, si Senator Amy nga, ang talagang bumuboses, no? Ang bumuboses talaga at talagang pumapalag talaga. Kumbaga siya na yung humaharap eh. No, siya na yung nagpapaliwanag, siya na yung nagtatanggol, siya na yung nagbibigay ng karapatan sa taong bayan, siya na yung bumabanat sa kung sino ang nagpapahirap sa bayan natin. At eto nga, no, nagsalita na rin ang anak ni Senator Amy. Di ba? Kumbaga respeto sa namayapang si Ferdinand Marcos Sr. na dapat wag na muling masira ang pangalan ng mga Marcos dito. Wag na ma-involve sa kung anong nagiging hindi magandang issue. No? Siyempre, naiinis ang taong bayan sa nangyayaring issue ngayon. Hindi nila matanggap, hindi namin matanggap kung ano yung nangyayaring kalakaran.
na dapat maging maayos. Pang matapos ng araw ang maling pamamalakad bago pa tuluyang bumagsak, alam naman natin na kung mayroong kaguluhan, dapat may pumagitna para matigil ang gulo dahil ang taong bayan ang lubos na naaapektuhan. Kung walang pagkakaisa sa pamamalakad ng bansa, patuloy tayong lalagapak. Nang lumabas nga ang balitang ito, marami sa ating mga kababayan ang hindi napigilan ng kanilang sarili na magbigay ng kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, Senator Amy, ikaw na lang ang pag-asa ng Pinas. Ikaw na lang ang Marcos na gaya ng tatay mo. Sana speak up ka na. Go man ang Amy. Buti pa mga anak ni Senator Amy, iniisip ang kapakanan ng taong bayan. Dapat kung may concern talaga si Senator Amy sa legacy sa tatay niya, dapat sabihan niya ang kapatid niya, lalo na ang pinsan niya. Tama ang sinabi ng anak mo, Senator Amy Marcos, ipagpatuloy mo ang legacy ng iyong ama. Ikaw na lang po ang pag-asa ng iyong ama at ng unit team, Senator Amy Marcos. Senator Amy, kung naipit ka sa nag-uumpugang bato, ang tama ay lumugar ka. Kung ano ang tama, lumayo ka sa mali. Mahirap ang sitwasyon ni Senator Amy dahil parehong malapit at may koneksyon sa kanya ang dalawang nag-uumpugang bato. Parehong may masasaktan kung sakaling mayroon siyang papanigan. Kaya ang hirap kasi niya, no? Ang hirap ng katayuan niya. Si Senator Amy is kaibigan niya ang mga Duterte. Diba? Tapos, syempre, kapatid niya si PBBM, pinsan niya si Speaker. No? Hindi niya alam ngayon, parang, kanino ba ako babalanse dito? At syempre, nandiyan pa yung mga taong bayan. Kung sino talaga ang papanigan. Pero mas maganda talaga nga isinabi dito na meron talaga dapat na pumagitna at magsalita. No? Kasi si Senator Amy lang talaga yung nagsasalita dito sa lagay na to. No, si PBBM kasi hindi pa nagsasalita. Syempre, baka mamaya busy, 'di ba? Pag busy tayo, hindi tayo pwedeng maistorbo, lalong-lalo na kung may ginagawa tayo, 'di ba? No? Pero sa atin kasi gusto natin maging maayos ang relasyon ng mga Marcos at Duterte gaya nung eleksyon. No? Na wag masira. Lalong-lalo na yung unit team na kaya nanalo is tinignan natin na maging pag-asa, bagong pag-asa ng bayan, 'di ba? Pero eto, ganito yung nangyayari ngayon sa unit team. Nagkakatalo-talo, di ba? Nagkakanya-kanya ng paniniwala. Merong mga agawan ng ganyan. Kasi nga, parang napasukan kasi ng napasukan ng mga anay. Alam mo yung mga galit sa Marcos at Duterte is nakapasok din. No? Kumbaga, sa buong akala nila na makikipag-unite sa kanila yon is hindi. Di ba? Kumbaga, pag to bumagsak tong dalawang to, balik sa atin, tayo ang mamumuno na. Ganun lang yan. Strategy yung ginagawa sa kanila. No? Kaya, tuwang-tuwa naman yung mga anay na yon na nag-aaway o nagkakaroon ng hindi magandang pagkakaintindihan ng Marcos at Duterte. Tuwang-tuwa sila niyan, malamang. Baka magpapiesta yan. Pag nagkagalit talaga yan, o kaya naghiwalay ng landas ang Marcos at Duterte, baka mamaya maghanda ng todo-todong bongga-bongga yung bonggang-bongga yung mga kalaban talaga nila. Mag-ingat siya sa pagbibigay ng pahayag dahil parehong may maaapektuhan. Pero mas lubos na kawawa ang taong bayan kung ipagpapatuloy nilang walang pagkakaisa sa pamumuno ng bansa. Pahiya ngayon ng Kongreso, mas mabuti pa ang anak ni Senator Amy. Iniisip ang kapakanan ng taong bayan, hindi pansariling interes lamang na pilit sinusulong ang tiyatsa sa paraang hindi legal. End quote. Imagine niyo mga lods, galing talker na mismo kay Senator Amy. Diba? Kasi kung walang something at kung tama, no, yung ginagawa ni Speaker Romualdez, bakit against si Senator Amy? Diba? And bakit talagang hanggang ngayon ay nasa side pa rin siya ng mga Duterte? Diba? Kaya dito mo makikita na talagang even Senator Amy, diba, ay nakikiramdam at nararamdaman ni Senator Amy kung ano ang hinanain at nararamdaman ng mga Pilipino. Diba? Lalo na sa mga issues. And gustong-gusto ko talaga ang prinsipyo at pananaw ni Senator Amy, no, sa mga nangyayari ngayon. Kasi din, diba? Kasi, syempre, kamag-anak mo yan. Nagkakaroon ng issue yung kamag-anak mo. Tapos yung Duterte, nagkakaroon din ng issue na ginagawa ng issue nga yung mga Duterte. Pero naninindigan si Senator Amy
sa mga Duterte. Naninindigan siya na inosente ang mga Duterte, walang ginagawa ang mga Duterte. At syempre, dahil doon, tumatanaw siya ng utang na loob, syempre, palabra de honor. At isa pa yung pagkakaibigan. Di ba yun ang importante doon? Kasi di ba, nung panahon talaga ni FPRRD, nalibing ang ating dating Pangulong si Ferdinand Marcos Sr. Diba? Tapos nalibing siya sa libingan ng mga bayani. Nakarapat dapat naman talagang mangyari sa kanya. Diba? Kasi nga, maganda naman na naging pamamalakad ni Apo Lakay noon. No? Minasama lang nung mga tao na gustong sumira ng government dati. Oh. So alam ni Senator Amy kung sino ang tama dito, kung sino ang mali. Kita mo hindi niya pinaboran. Siyempre, sariling dugo mo yun. Sariling kamag-anak mo. Hindi niya pinaboran. Mas pumapabor siya sa tinig ng taong bayan, di ba? Mas pinapaboran niya dahil nakikita niyang tama. Magandang pananaw yan. Na, kumbaga dito, walang kaibigan, walang kapatid-kapatid. Kung mali ka, mali ka. Ganun yan. Kumbaga, nire-relate niya yung sarili niya sa atin. Hindi lang dahil Marcos siya, hindi lang dahil relative sila ni Romualdez. Pero even siya nagtataka, even siya nagtatanong, bakit ba yan pinaggagawa? Diba, ng pinsan niya? Feeling ko mga Lord, sa side talaga yan ng mga Romualdez, yung eagerness na manatili sa pwesto, makakuha ng kapangyarihan. Kasi sa totoo lang, Marcos, hindi naman na kailangan nilang magpa-circus-circus pa. Hindi na kasi ganun kadaling makakuha ng kapangyarihan ngayon, hindi gaya dati. No? Yung gusto mong maging presidente, tas gagawa ka ng paraan o gusto mong mamuno sa bansa natin para may ibahin ka na mga gantong sasaligang basta yun na yun. Di ba? Hindi ganun kadali na maupo ka na lang ngayon. Di ba? Kapag maraming kumontra at yung taong bayan na nagsalita, hindi magtatagumpay kung ano yung pinaplano mo. Iba na kasi ang panahon ngayon sa panahon noon. Ang mga taong bayan ngayon, kapag nagsalita na, nakikita mo na ang power nila. Kaya nilang gawin. Hindi naman gumawa ng masama, no? Hindi mangyayari yung gusto mong mangyari kahit na ipilit mo ng ipilit. So, siguro kung sa pambobola, di ba, is magagawa mong mauto yung mga iba na pwede mong mauto. Pero dito is, lahat ng mga Pilipino is parang malabo na eh. Kasi mulat na yung mga isipan nila eh. Hindi mo na kayang paikutin basta-basta. At kapag nakita nilang hindi na maganda yung nangyayari, talagang magkakaisa yan. No? Mas malakas ang tinig ng taong bayan. Kahit gustuhin mo na magkaroon ng ganito, wala. Maraming lalaban at lalaban. At pag tumutol sila lahat, wala kang magagawa. Diba? Nakabalik nga sila eh. And kilala naman sila ng mga tao. Diba? Even Duterte. Pero Romualdez, marami pa silang kakainin na bigas. Ngayon ko nga lang remember, tumakbo pala si Romualdez, si Speaker Romualdez, dati as senator, pero natalo. Diba? Natalo. Hindi siya binoto ng mga tao. So meaning, diba, sa political world, wala na talaga ang mga Romualdez pagdating sa pinakamataas na posisyon. Kaya siguro ganyan. Aside from this being a political problem, it also becomes a family problem because you are first cousins with the speaker. You are the older sister of the president. It puts the president also in a very awkward situation, di ba? Tama. Talagang nilalagay sa alanganin sa presidente. Talagang hindi maganda to. Kasi unang-una, ayoko nga na yung mga kamag-anakan lang umupo nung mulat sa poll. Kaya lang, andyan na yan. Talagang ang sagwain, kapatid ko mabait, hindi umaalma. Pero hindi naman yata tama na. Yun ang naging problema ni PBBM talaga. Sobrang bait ni PBBM. No? Yun ang naging problema eh. Parang lang sa kanya, sige, bahala kayo, basta sa masyado siyang naging malambot. 'Di ba? Kaya nga may mga nakapasok na kahit na kalaban nila dahil winelcome ni PBBM. Hindi naman natin sinisisi si PBBM dito dahil gusto niya nga naman ng unity. Ng unity team. Yun talaga ang kahulugan ng unity team. Walang kulay-kulay, walang dilaw, walang orange, walang pula. Lahat dapat magsama-sama. Kaso nga lang, yung ibang kulay talaga kapag yan ang humalo, na alam mong since day one pa lang is ayaw na sa inyo.
at magkunwari lang silang sumama sa'yo o makiisa sa'yo, ay sigurado may mga hidden agenda yon. At eto, nararamdaman mo na. Diba? Ganito, no? Dahil ang sagawa naman yata tignan, ay sabi nga, hindi mo naman mapili ang kamag-anak mo. Pero sa kabila noon, talagang hindi ko na maakalain na magkakaganito. Ano ba ito? Para lang i-etchapuera yung mga Duterte. Ganun lang karapalan ng power grab na yan. Ang sagwa naman, talaga namang hayaan ng tao bumili. Hindi naman pwedeng braso-braso. Tapos kayo-kayo na lang ang pipili ng susunod. Parang power grab siya. Wala siyang kinalaman sa economic provisions. Parang pagkatapos ni PBBM, no? Sila-sila na lang pipili. Tama naman si Senator Amy. Sila-sila na lang ang pipili. Yun ang judgean nga sa, alam natin, kung ganyan. Parang wala nang karapatang bumoto yung mga taong bayan kung sino yung gusto nilang maging pangulo o mamuno sa atin. Dahil alam nila na kapag taong bumoto, diba, yung namili ng mamumuno, alam nila kung sino na naman ang mananalo. So, hindi na naman papabor yun sa mga kalaban nila. Kaya, yun ang gusto nilang mangyari ngayon. Na parang ang taong bayan is maisang tabi. No, parang ganun yan. Wag naman ganun. Grabe. Yung economic provisions na papaltan, suriin natin maigi, baka may mas madali at mas maayos na pamamaraan na hindi ka gagastos ng 14 billion na pwede mang ipambili na lang ng bigas o di kaya yung mga gasolina dyan sa suri. That's right. Pamudmud sa mga driver natin. Ewan ko ba? So, Senator, is it Klarong-klaro mga lords, no, yung sinabi ni Senator Amy na against siya, no, sa mga pinaggagawa, no, ni Romualdez. Sabi pa nga ni Senator Amy, simula pa lang, no, ay against siya na ang pipiliin, no, or mga i-appoint ay mga kamag-anak. Wala no, na-appoint na si Romualdez di ba? Hindi naman taong bayan ang namili kay Romualdez, di ba? In-appoint siya ng presidente. At dapat itong si Romualdez, no, matutong lumugar, di ba? At matutong makiramdam sa mga tao, no? Hindi yung kung anong gusto niya, kung anong spoiled no? Parang kung ano yung gusto niya, yun ang masusunod. Hindi mo napapakinggan yung side ng ibang mga tao na hindi na pala yung maganda yung nagiging feedback sa'yo. Ninanais niya ay agad-agad matupad. And tama yung sabi ni Senator Amy, di ba, na power grabbing. Kita nyo naman ngayon, no, ang Kongreso. Kita nyo naman sa mga ginagawa nila ngayong People's Initiative ko, no, nagpapapirma ng, di ba, sa mga tao. Kesyo, kailangan daw amyandahan ang institusyon, amyandahan ang saligang batas. No, which is, di ba, talagang minamadali nila ngayon. And ang pinakamalala pa, di ba, nang mumudmud at nagbibigay sila ng pera, di ba? That's O bad. suhol, nanunuhol para lang sa perma. Ayun, natating natunghayan ng video na nagbula kay Pinas News Insider. At syempre natunghayan din natin si Mr. Real Talker. Ayan kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? No, talagang pati na rin yung anak ni Senator Amy is nagsalita na i-continue na lang ang legacy, na dapat i-continue ang legacy ni Apo Lakay. Ma-preserve yan na hindi dapat masira. Dahil nakabalik na naging maayos na yung pangalan ng mga Marcos ngayon. At wag nang masira pa uli. 'Di ba? Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? So once again, I'm BT and I'm out. Peace.